Pong pag-aaral at alam po natin na ang aral po ng Diyos ang siyang buhay natin sa ating paglilingkod na ito at napakahalaga na tayo po ay ma-equip, no? Tayo ay matuto sa mga aral po ng ating Panginoon. Kailangan po natin, tayo lahat ay matuto ng mga aral po ng Diyos upang alam po natin, no? Alam po natin gawin ang mga kalooban po ng ating Panginoon. Now, dito po sa ating binasa kanina ay dito po natin kunin yung iba ng ating pag-aaral at sa aklat po ng Proverbs chapter 10 verse 22, meron pong binabanggit po yung ating Panginoon. Napakagandang sinabi po ng Diyos sa kanyang mga lingkod. No, nakatulad po natin, even sa mga lingkod po during the time ng ating Panginoon. Sabi po niya dito sa Proverbs, no, sa sulat po ni Haring Solomon, "The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it." Sa Tagalog, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Nagpapayaman po ba ang pagpapala ng Diyos? Amen. Amen. Nagpapayaman po, no? At hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. No? Pag sabi pong kapanglawan, yung kalungkutan sa buhay, no? Hindi po niya idadagdag po yun. Kaya maraming tinuturo ang Panginoon sa atin, ang sabi po ni Lord, I rejoice in the Lord always. And I say, rejoice. No? Doon po sa aklat ng Philippians, chapter 4, verse 4 po, mga kapatid. Kaya dito po ay makita po natin yung kayamanan po ng ating Panginoon. No? Kaya, bago tayo tumuloy sa atin pong pag-aaral, ay nais ko munang manalangin po tayo sa ating Panginoon. Amang banal, nawa kayo po ang siyang manguna sa inyong pong mga aral at kami po inyong puspusin nawa ng banal mong Espiritu na amin pong itong maintindihan at maunawaan po, Diyos. Nawa, Panginoon, punuin niyo po ang aming mga puso ng kagalakan sa inyong pong mga salita. Nawa kami po ay ma-educate ng mga bagay na hindi pa po namin nalalaman sa amin pong paglilingkod sa inyo. Tulungan niyo po nawa kami, O Diyos. At punuin niyo rin po kami, Panginoon, hindi lamang ng kagalakan, maging po, Panginoong Diyos, ng kapayapaan, at kami din po ay patuloy niyo pong aliwin ng inyong pong kapangyarihan. Salamat po na marami. Ang lahat pong ito ay amin pong ipinagkakatiwala sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon ating paksa ngayong umaga, the abundant blessings of a cheerful giver. No, maganda po, no? Abundant blessings. Ibig sabihin, pag sabing abundant, masagana. Saganang mga pagpapala sa mga masayang nagbibigay sa Diyos. Masaya ba tayo na nagbibigay sa Lord? Amen. Amen. Dapat masaya tayo, di ba? Okay? Ngayon po ay alamin po muna natin ito, mga kapatid. No? Meron po akong tanong sa inyo, mga minamahal. What is the secrets of the blessings of God? Ano po ang mga sikreto
ng mga pagpapala ng Diyos. May mga sekreto po yan. Saan po natin makita ang sekreto? Sa Biblia. Sa sinasabi ng Panginoon, tama sinabi ni Sister. No? Hindi ho natin ito makita doon sa punsoy. Right? Ang biyaya ng Diyos, hindi ho natin makita ito sa mga bagay, sa tabi-tabi. Hindi po. Okay? Sapagkat ang biyaya ng Diyos, tandaan po natin, galing po yan sa ating Panginoon. Kaya mga sekreto po ay dapat po natin makita. Ngayon, ano po bang sabi dito sa aklat po ng Matthew? Lagi po natin itong nababasa at marami po sa atin, alam po ito, ngunit para bagang hindi natin nabigyan ng pansin o diin sa buhay po natin, ano ba ang ibig sabihin ng sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? Matthew chapter 6 verse 33, ano po sabi? Sabi ni Lord, "But seek ye first the kingdom of God." Kabisado po natin ito, no? "And His righteousness, and all these things shall be added unto you." No, meron po tayong tatlong bagay na dapat po makita ho dito. Himay-himayin po natin. Anong sabi po ni Lord? "But seek ye first the kingdom of God." Ibig sabihin, that is priority. Amen po? Prioridad po ba yung hanapin natin ang kaharian ng Diyos? Amen. Prioridad po sa isang mananampalataya. Pag sabing prioridad, ibig sabihin una, hindi po panghuli. Di ba? Maraming Kristiyano ngayon nakakalungkot, pinapahuli yung kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, pag sabing kaharian, yung church, yung gawain ng ating Panginoon. Okay? Yun pong ibig sabihin ng kingdom of God. Sapagkat tandaan po natin sa Biblia, meron pong tinatawag na interchangeable word. Katulad po ng kingdom of God, kingdom of heaven. Pwede mong tawagin yung kingdom of heaven na kingdom of God. Pwede mo rin tawagin yung kingdom of God na kingdom of heaven. Bakit? Sapagkat ang church, ito po ay extension ng kingdom of heaven. Right? Ito po yung church. Bakit? Kasi ang church, ang may-ari po nito, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen po? Hindi po ako may pag-aari ng church. Amen? Kahit sino sa atin, wala po tayo pag-aari ng church sapagkat ang nagtayo ng church, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Matthew chapter 16 verse 18, ano sabi niya? "Thou art Peter, upon this rock I will build my church." He is the owner, He is the builder, He is the founder of the church. Kaya hindi pwedeng angkinin ng tao yung tunay na church ng ating Panginoon. Okay? At of course, kung meron kingdom, meron din pong king. Tama? Tama po? Hindi po siya pwedeng tawaging kingdom kung walang nagahari. Tama? Hindi mo siya pwedeng, ay, kingdom yan, kaharian yan. Eh, wala naman nagahari. Di ba? Kaya sa tinatawag na kingdom kasi merong nagahari. Sa kingdom po ni Lord, walang iba kundi ang ating Panginoon. Now, ang sabi ho dito, balikan po natin ang Matthew chapter 6 verse 33. "But seek ye first the kingdom of God." That is the priority. And then, ang sabi dito, "and His righteousness," ito po ay pattern. No? And this righteousness, hindi ho ating katwiran. Tama ang hanapin natin. Amen po? Kaninong katwiran hanapin natin? Katwiran ng Diyos. Right? Saan natin matagpuan ang katwiran ng Diyos? Sa mga salita ng ating Panginoon. The Word of God is the righteousness of God.
Ito po ang katwiran ng ating Panginoon. That is the pattern. No? Pattern po ito natin, mga kapatid, sa ating paglilingkod na ito. Anong panghuli? Ito po ang gusto ng marami. And all these things shall be added unto you. And all these things shall be added unto you. That is the promise of God. Amen po? So nakita natin, priority, pattern, and the promise of God. Yun po ang ibig sabihin ng Matthew chapter 6, verse 33. Ano pa po ang sekreto, mga kapatid, ng mga blessing po na ating Panginoon? Sa aklat po ng Luke, basahin po natin ang Luke, mga minamahal. Luke chapter 6, verse 38. Okay? Luke chapter 6, verse 38. Sabi po dito, give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you met withal, it shall be measured to you again. Sa Tagalog, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Diba? Record po bang magbigay? Utos po ba magbigay? Okay? Magbigay kayo at kayo bibigyan. Ano ibibigay ni Lord sa atin? Ay bibigay ni Lord sa atin. Sabi pa po niya dito, takal na mabuti. Ibig sabihin, pag sabing takal na mabuti, walang daya na takal. Amen? Walang daya po yun. Totoong takal po yan. Honest po na takal ito ang bibigay ni Lord. Ano sabi niya? Pikpik, liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa iyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Tingnan niyo po, mga kapatid. Malinaw po ang ibibigay po sa atin ni Lord. Tinatawag po na pressed down, pikpik, and shaken together, liglig. Ibibigay ni Lord. And running over. Pag sabing running over, tumatakbo yan, walang humpay, tuloy-tuloy. Yung blessing po ng ating Panginoon. Nakakaranas na po ba tayo na tuloy-tuloy yung blessing ni Lord? Amen. Marami sa atin, hindi yung naintindihan ang blessing po ni Lord. Hindi nga alam po natin, blessing na po ni Lord. Tama? Buhay natin, blessing na po yan ni Lord. Sa umaga, pagising natin, blessing na po yan ni Lord kasi nakahinga pa tayo, malakas pa tayo, masigla pa tayo, buhay pa tayo dito po sa mundo. Blessing na po yan ni Lord, kaya ang sabi ni Lord, running over ang blessing po ng ating Panginoon. Okay? So ano pa po, mga kapatid? Isa pang katibayan sa aklat po ng Philippians, mga kapatid. Philippians chapter 4. No? Maraming nakakaalam po nito, ngunit hindi ho nila alam kung ano po ang ibig sabihin ng sinasabi po ng ating Panginoon. Philippians chapter 4 verse 19, sabi dito, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Tandaan po natin, mga kapatid, malinaw po na ang ating Diyos ay mayamang Diyos. Amen?
Mayaman po ba si Lord? Mayaman po si Lord. Siya may-ari ng lahat. Pastor, kung si Lord ang may-ari ng lahat, hingi na hingi ako kay Lord, bakit hanggang ngayon hindi pa rin? Bakit hindi binigay? Kapatid, hindi naman masusunod ang gusto mo ang gusto ni Lord. Amen? Okay? God is our supplier because He is full of riches. Tama ba? Siya po ay puno ng kayamanan sa buhay po natin. Yan po ang hindi na-recognize ng maraming Kristiyano ngayon. Na para bagang akala nila yung Diyos sa pinlingkuran nila mahinang Diyos. Hindi po. Ang Diyos nating pinlingkuran ay pinaka makapangyarihang Diyos. Okay? At ang kayamanan po ng Diyos hindi po nauubos. Naubos ba ang kayamanan ng Diyos? Hindi nauubos. Hindi mo kayang ubusin ang kayamanan po ng ating Panginoon. Actually, ang kayamanan po ng Diyos, hindi po yan nababawasan. Hindi natutuyuan ang kayamanan po ng Diyos. Amen po? Pero tingnan niyo po, ang balong natutuyuan kapag tag-araw. Ngunit ang Diyos, ang kayamanan ng Diyos, hindi po yan natutuyo, mga kapatid, sa lahat ng panahon. Okay? At ang Diyos, tandaan po natin, ang Diyos ay hindi po kuripot. Amen po? Hindi po kuripot ang Diyos. Hindi po siya madamot. Binibigay niya ang lahat para sa atin, mga kapatid. Okay? Ang gusto kasi ng mga tao ngayon, puro pera. Diba? Kaya minsan, wala nang panahon sa pagsamba sa Diyos, wala nang panahon sa pagbabasa, wala nang panahon sa pagpananalangin dahil ang lagi pong iniisip, pera, pera, pera. Pero tandaan po natin, for the love of money is the root of all evil. Pastor, hindi ka ba nangailangan ng pera? Nangailangan ng pera si Pastor. Bakit? Kasi nabubuhay pa si Pastor dito sa lupa. Hindi sinabi ni Lord na hindi kailangan ang pera. Ang sabi lang ni Lord, huwag natin ibigin ang pera. Tama po? Huwag ibigin ang pera. Hindi masama ang pera. Magandang pera, kaya tayo nagtatrabaho, nagdinegosyo, ginagawa natin, dapat itong trabaho, negosyo, na mga ginagawa natin, kapatid, hindi dapat ito ang hadlang para tayo hindi na makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Marami kasi ngayon, hanap na hanap no? Pero, nakikita ho natin, lagay na lagay sa bulsa, hindi niya alam, ang bulsa pa niya ay may butas. Yeah? Lagay na lagay. Sige. Diba? Overtime. Diba? Hindi masamang magtrabaho. Hindi masamang magnegosyo, kumita. Pero dapat i-recognize natin yung Diyos. Amen? Dapat unahin natin ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Lord, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Maraming Kristiyano lack of education about giving. Amen? Maraming Kristiyano lack of education about the commandments of God. Okay? Kaya napakahalaga, mga minamahal, na dapat makita natin na ang blessing ni Lord galing po sa Kanya. Okay? Ang blessing po ni Lord o ang pagpapala po ng Diyos ay hindi galing po sa loto. Tandaan po natin. Amen? Hindi po galing sa loto. Okay? Ang pagpapala ng Diyos hindi galing sa sugal.
Ang pagpapala ng Diyos, hindi galing sa waiting. Ang pagpapala ng Diyos, hindi galing sa sabong online. Right? Kaya tingnan niyo po, may mga asawa na binibenta na ng nagsusugal. Biro mo, asawa mo, benta mo para kami pagtaya sa sabong. Di ba? Matindi po yun, mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos, hindi galing sa droga, hindi galing sa pogo, hindi galing sa suhol para pumatay ng tao. Ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, hindi galing doon sa pagsusuhol para makatakas ang salarin. That is not a blessing of God. Mga kapatid. Ang blessing ni Lord ay hindi po yung galing sa mga pandarambong, pandaraya, hindi po yan galing sa pangurakot sa kaban ng bayan. Ang blessing po, hindi po yan nanggagaling sa scam. Amen po? Marami kasi mga tao ngayong Kristiyano gusto mabilis ang kanilang pagyaman. Kaya pinapasok yung lahat-lahat na hindi dapat pasukan. Right? Okay? Walang kakontentuhan sa buhay. Gusto, yaman agad. Diba? Ang blessing po ni Lord, meron po yung process. Process of time. Meron po yan. Okay? Ginagawa mo yan, mga kapatid. Tingnan niyo po. Nung nakasala si Adan at saka si Eva. Anong sabi ni Lord sa kanila? Humayo kayo at kumain kayo ng inyong pinagpagalan. Right? Kumain kayo ng inyong pinagpapawisan. Hindi o sinabi ni Lord, humayo kayo at agad-agad kayo ay yayaman. Merong trabaho, merong proseso na ginagawa, mga kapatid, sa atin pong paglilingkod o sa mga blessing po na atin pong matanggap mula po sa ating Panginoon. Okay? Now, the abundant blessings of cheerful giver. Now, number 1, the blessings of the Lord is sufficient. Sufficient ba ang biyaya ng Diyos? Amen. Blessing ni Lord sa atin? Amen. Sufficient po. Hindi naman nagkulang si Lord. Ang totoo niyan, kapatid, ikaw ang nagkulang sa Lord. Amen? Si Lord po hindi nagkulang. Tapat po ang Diyos, mga kapatid. Diba? Ano po ba sabi dito? Basahin po natin. 2 Corinthians. Okay? 2 Corinthians po, basahin po natin, mga kapatid. Chapter 3. Verse 5. Sabi po dito, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Malinaw po, hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isipin ang anumang ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Sapat po ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang kailangan lamang bilang lingkod ng Diyos, dapat tayo ay tapat na steward ng Panginoon. Amen po? Tapat na katiwala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Alam po ba na ang biyaya po ng Diyos ay umu-overtake pa sa atin? Ibig sabihin, nandyan na po yan. Basahin po natin, Deuteronomy chapter 28, mga kapatid, sa Lumang Tipan. Okay?
Deuteronomy chapter 28 verse 2, anong sabi dito? And all these blessings shall come on thee and overtake thee. Nag-overtake ba ang blessing ni Lord? Nag-overtake. Ibig sabihin, nandyan na po yan. Nakakasana sa atin. Pag sabi nakakasa, ready na po yan, nandyan na po. Nag-overtake na sa atin. Okay? At ang lahat ng pagkapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. No? Kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Okay? Tingnan niyo po mga kapatid. During the time, ang Diyos, merong tinig doon, kanyang sinasalita sa kanyang lingkod. Katulad ni Moises, ni Abraham. Si Abraham naman, si Moises, sila naman ang nagsasalita doon sa kongregasyon. Right? Ganon din po dito sa ating Panginoon. Ang salita po ng Diyos, nandito na po sa banal na kasulatan. Kaya ho, mahalaga na makita natin ang pagpapala ng Diyos nag-o-overtake pa po sa atin mga minamahal. Ano pa pong sabi dito sa Psalms chapter 84? Okay? Psalms chapter 84 verse 11. Sabi po dito, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Ang Diyos pala, mga kapatid, nagbibigay sa atin ng biyaya at kaluwalhatian. Kanino niya ibinigay? Sa mga matuwid. Pag sabing matuwid, yung mga naglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kalhatian, hindi siya magkakait sa anumang mabuting bagay sa nangagsisilakad ng mabuti. Tingnan niyo po mga kapatid, grace and glory ibibigay po ng Diyos. Biyaya at kalhatian. Yung glory sa atin, pagdating po ng final phase of salvation, yung ating glorification, mga kapatid. Okay? So malinaw po, mga minamahal, na napakahalaga na ang ating pagbibigay sa Lord dapat masayang pagbibigay kasi ang Diyos natin, mayamang Diyos. Amen po? At tandaan po natin, our giving is sowing. No? Ang ating pagbibigay ay pag-asik. Right? Our giving is thanksgiving. Ang ating pagbibigay, pasasalamat po sa Lord. Kaya siyempre, ang una natin binibigay yung ating mga sarili sa Lord. Right? Kasi, napakahirap po magbigay ng mga bagay para sa gawain ng Diyos kung hindi mo muna naibigay ang iyong sarili sa ating Panginoon. Basahin po natin, aklat po ng 2 Corinthians chapter 8. No?
Tingnan natin kung anong ugali ng mga kapatiran sa Berea, Macedonia. Sabi po dito, moreover, brethren, verse 1, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Verse 2, how that in a great trial of affliction, no? Meron po silang naranasang malaking mga pagsubok at kapigatian. Nang sabi ho dito, the abundance of their joy and their deep poverty. Hindi lamang po sila basta-basta lang mahirap, kundi tinawag po sila na deep poverty. Malalim ang kanilang kahirapan. Di po ba? Ano po sabi dito? Abounded unto the riches of their liberality. Verse 3, for to the power at their record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Okay? Willing po sila na magkaloob. Verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering of the saints. Hindi mo sila papayag na hindi sila makapagbigay sa mga manggagawa ng Panginoon para sa ministeryo ng mga santo. Verse 5, and this they did, no? And this they did, not as we hope. Hindi ho inaasahan nila ni Pablo. Bakit? Kasi napakahirap po ng church na ito, yung Macedonia. And this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord. No? Una, binigay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Okay? So, kaya natin ito pinapangaral para tayo pagpalain po ni Lord. Amen po? Sapagkat ang sabi po ng ating Panginoon sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 9, verse 6, mga kapatid. Malinaw po ang kanyang statement sa pagitan po ni Pablo. Sabi po dito, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Yung mga nagasip daw ng bahagya o ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Alam nga naman, pag nagsabog ka ng palay, ang sinabugan mo ay kalahati lang sa isang pita. Alam nga naman, mag-aani yan ng isang pita. Right? Pero ang totoo niyan, malulunod sila sa damo. Diba? Ano pa sabi dito? And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ang nagasik daw ng marami at ay mag-aani ng marami. So, dalawang klaseng sower. Hindi ho mananahi. No? Sower. Dalawang klase po. Isang magasik ng kaunti at isang magasik ng marami. Bahala na po kayo doon kung maraming asik nyo, kung kaunti ang ihasik nyo. Okay? Kaya po mga kapatid, napakahalaga po yun na dapat mag-invest po tayo sa Lord. Amen po? Hindi po sa anumang mga bagay. Sapagkat, tandaan po natin, pagka nag-invest po tayo sa mga bagay sa mundong ito, ito po ang mangyayari sa atin. Basahin po natin, aklat po ng James, mga kapatid. James chapter 4,
14. Sabi po dito, whereas you know not what shall be on the morrow, or what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Ano ba daw ang buhay natin? Sabi po ni James, ang buhay daw natin ay katulad po ng isang singaw na sandali lamang nakita, maya-maya ay wala na. Verse 15, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. No? But now ye rejoice in your boasting, all such rejoicing evil. Dapat ngayon ay magmapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong ay pagmamapuri ay masama. Okay? Ano pa po? Tuloy ho natin mga kapatid. Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Sa nakaalam na ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa ito ay kasalanan sa kanya. So ito po ay meron din pong tinutukoy dito mga kapatid. Tungkol po sa tinatawag na yung mga bagay sa buhay po natin, lahat po yan ay hindi ho natin madadala. Ibig sabihin po ni Lord. Tama po? Ang mga lahat na invest natin na yan, sasakyan, bahay, pera, ginto man yan, ano man yan ang meron ka, lahat po yan. Hindi ho natin madala. Amen po? Hindi po yan madala mga kapatid. Okay? Ano sabi po ni Job? Job chapter 2. Basahin po natin. Alam po natin si Job ay nakaranas ng pagsubok po sa Panginoon. Okay? Job Chapter 2 ba yan? Chapter 1. Hanapin natin mga kapatid. Napakaganda ng sinabi ni Job, mga minamahal. Okay? Sa chapter 1, sorry po, verse 21. Sabi ni Job, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Tingnan niyo po mga kapatid. Ang Diyos pala ang siyang nagbibigay sa atin. Amen? At ang Diyos din ang siyang babawi. Di ba ba? Kung inyo po napansin, ang isang tao gusto pa mabuhay, pero pagka gusto nang bawiin ni Lord ang buhay niya, may magagawa po ba tao? Wala. Kahit na si Marcos napakayaman, hindi niya kaya nadugtungan ang buhay niya. Tama po? Okay? Bakit? Kasi ang Diyos ang siyang nagbibigay ng lahat ng mga bagay sa atin at siya din po ang mag-aalis. Na ang sabi ko dito, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Kaya tayo, nung pinanganak, hubad tayo. Sino po bang pinanganak dito na meron na kaagad lampin o diaper? Sige nga. Oh. Di ba wala? Hubad nga eh. Di ba? Kaya tamang sabi ni Lord sa pamagitan po ni Job. Ano pa pong sabi dito? Ang Panginoon ang nagbigay. Lahat ng mga bagay binigay ni Lord.
at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kita mo po, si Job, inalisan na lahat ni Lord, pero nagpupuri pa rin sa Diyos. Sa atin, minsan, wala lang tayong pera, malungkot na. Ayaw na magpuri sa Lord. Ano ba naman yan? Wala lang pamasahe, hindi na makapunta sa church. Pero si Job, lahat nawala sa kanya. Kanyang pamilya, kanyang mga ari-arian, maging ang kanyang buhay, nagkasakit, kawawa si Job. Anong sabi ng kanyang asawa? Job, talikuran mo na yan ang Diyos mong pinaglilingkuran. Tingnan niyo po, yung asawa niya after sa material na bagay. Amen po? Ang asawa niya, hindi niya alam yung katuwiran ng Diyos. Ang asawa niya, hindi pala mananampalataya. No? Kaya sa ating paglilingkod, ganun din. Mga kapatid. Huwag ka nang dumalo dyan kay pastor. Hindi naman niya marunong mag-English. Diba? Huwag ka nang dumalo dyan. Ganun pa rin yung aral eh. Babalik-balik. See? Pero anong sabi ni Job sa kanyang asawa? Hangal ka na babae. Kasaganaan lang ba tayong maglingkod sa Diyos? Hindi sa kahirapan? Ang paglilingkod sa Diyos, kasaganaan man at kahirapan. Amen? Hindi yung sagana ka lang maglingkod sa Panginoon. Pagka wala ka ng pera, ayaw mo na maglingkod sa Diyos. Kapatid, sinusubukan lang po tayo ng Panginoon kung hanggang saan po tayo. Amen po? Ganon din si Job. Sinubukan po ni Lord. Tingnan niyo po. No? Kaya po mahalaga na makita natin na magkaroon po tayo ng tinatawag na investment sa ating Panginoon, mga kapatid. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sufficiente po sa atin, mga minamahal. Kaya ano pa pong sabi dito, mga minamahal? Sa aklat po ng binasa natin kanina, Second Corinthians, balik po tayo. Chapter 9, verse 7 up to verse 8. Sabi nito ni Lord, sa pagitan ni Pablo, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Kaya pagbibigay, walang sa pilitan. Amen? Ang pagbibigay, kapasyahan ng ating mga puso. Huwag mabigat sa loob. Kaya pagbigay dapat huwag mabigat sa loob. Kapatid, pagka ang pagbibigay mo sa Lord mabigat sa loob, huwag ka na lang magbigay. Amen? Huwag na lang. Kasi sabi ni Lord, magbigay na tayo, huwag mabigat ang loob. O dahil kailangan. Pagka nagbibigay ka at kailangan mo yon, huwag ka na lang magbigay. Right? Kasi ayaw po ng Diyos. Sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Ang iniibig ng Diyos, yung masayang nagbibigay.
bigay. No, minsan, akala natin, pag nagbigay tayo sa Lord, talong-talo na tayo. Meron po ba nagbigay na na-bankrupt sa Lord? Wala po. Wala tayong nakitang Kristiyano na tapat nagbibigay sa Lord na bankrupt. Wala. Lahat po yan na nagbigay sa Lord, nag-invest sa Panginoon, nagaling sa kanyang puso, at masaya ang kanyang pagbibigay. Totoo niyan, pagpapala nga po. Ang siyang ibibigay po ng Panginoon po sa atin. Bakit? Kasi ang biyaya ng Diyos, malawak, maluwang, hindi maubos. Amen? Basahin po natin. Aklat po ng 1 Peter. Okay? 1 Peter chapter 4 verse 10. Sabi dito ni Pedro, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Pag sabing manifold grace of God, ibig sabihin, malawak, marami, hindi nauubos ang biyaya ng Diyos. Hindi kayang ubusin ng mga anak ng Diyos ang biyaya ng Diyos. Tandaan po natin, tayo ay katiwala lamang ng Diyos. Amen po? Ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin, maging ang buhay natin, lahat na yan, trabaho natin, negosyo natin, buhay natin, pinagkakatiwala ng Diyos sa atin yan. Kaya nga, sabi ni Lord, required yung katapatan natin bilang isang katiwala sa ating Panginoon. Basahin po natin, mga kapatid, sa aklat po ng 1 Corinthians, no? Okay? Chapter 4, verse 1, sabi po dito, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Ipalagay nga kami ng sinumang na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Malinaw. Dapat tayo katiwala, isang tapat na katiwala ng ating Panginoon. Okay? Tapat ang hinahanap po ng Diyos. Kaya required po talaga na tayo maging tapat na katiwala ng ating Panginoon. Okay? Ang tapat na katiwala ng Diyos, siyempre, tapat din po siya sa paglilingkod sa Diyos. Amen po? Tapat siya sa gawain ng Diyos, nandoon siya lagi sa gawain po ng ating Panginoon. Okay? Kaya po, sa ating virtual prayer meeting, hindi ho natin kinakaligtaan po yan. Bakit? Kasi po nandyan ang pagkapala ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen po? Kahit sino ba yan mangaral dyan, pagkapala po ng Diyos yan. Amen? Kahit man ang nangangaral po dyan ay hindi marunong mag-English o Bisaya man yan, andyan pa rin po ang blessing po yan ni Lord. Amen po? At hindi naman po tayo tumitingin doon sa mga tao. Ang ating pong tinitingnan, ang ating Diyos, mga kapatid. So malinaw po yun, mga minamahal. Na dapat tayo bilang katiwala, maging tapat sa ating Panginoon. Okay? The blessings of the Lord is
sufficient. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ang sabi ni Pablo sa pagitan po ng Panginoon, sa pagitan ni Pablo, my grace is sufficient for thee. Ang biyaya ko ay sufisyente sa inyo, sabi ng ating Panginoon. Sufisyente po ba ang biyaya ng Diyos? Amen. Mukhang mahina yata. Amen. Dapat proud tayo na sufisyente ang biyaya ng Diyos. Kasi kung hindi sufisyente ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, saan tayo pupulutin kaya? Di ba? Kaya po, mahirap sa isang Kristiyano. Di po ba maraming Kristiyano? Pagka umasenso, ito, dahil sa akin niya pagsisikap. Ito, dahil yan sa aking ginawa. Nawala na si Lord. Amen po? Ganun karamihan eh. Self-centered. Kaya po, mahirap na meron tayong self-centered planning, self-centered priority. Mahirap po yun. Dapat kasama ang Diyos. Amen? Dapat una yung Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? My grace is sufficient for thee. Sabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. Kaya yung pagiging katiwala natin, dapat makita natin na tayo po ay katiwala sa oras. No? Steward of time. Testimony. Ano pang sunod? Talent. Kung may talent tayo, bigay natin sa Lord. Ano pang sunod? Treasure. No? Doon po marami na para bagang sa kanila ay hindi na kailangan gawin. Di nila alam na ang sabi po ni Lord sa Acts chapter 20 verse 35, ano sabi doon? It is blessed to give than to receive. No, maraming Kristiyano ngayon gusto, puro receive na lang eh. Wala nang give. Di ba? Ay, hindi din po maganda yan, kapatid. Lagi ka na lang receive. Eh, wala ka namang give. Hindi ho ganun. Mahirap po na lagi lang tayo bigyan ng Diyos, pero tayo hindi nagbibigay sa Diyos. Right? Mahirap po yun, mga naman. Ano po ang kalalabasan mo yan sa harapan ng Panginoon? Di ba sakit? Tama? Kasi gusto mo lang tanggap, bigay. Hindi po. Hindi ganon ang tinuturo po ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord, it is blessed to give than to receive. Kasi po, ang pinagkakalan niya yung nagbibigay. Amen? Now, number 2. Number 1, the blessings of the Lord is sufficient. Number 2, the blessings of the Lord is sustaining. Sustaining. Nagpapapanatili. Hindi napuputol. Hindi nahihinto ang pagpapala ng Diyos. Nahinto ba sa atin pagpapala ng Diyos? Kung nahinto sa atin, di hinto din dapat hiningan natin. Amen po? Hindi po nahinto. Lagi po yan ang pagpapala ng Diyos sa atin, mga kapatid. Okay? Katulad po ng mga Israelita, basahin po natin Deuteronomy chapter 26. Deuteronomy chapter 26,
verse 9. Ano sabi nito? And He hath brought us into this place, and hath given us this land. Sinong binigyan niya ng mga lupain? Mga Israelita. Even a land that floweth with milk and honey. Tingnan niyo po. Binigay ng Diyos sa kanila na lupain. Sabi po ng banal na kasulatan, ay binubukalan ng gatas at pulot, honey. Kaya po, bakit gatas? Kasi biro mo, imbis na 40 days na nila lakarin from Egypt to Canaan, Promised Land, ilang years nila na narating? 40 years. 40 years po nila bago narating. Napakatagal. Bakit? Sapagkat maraming hindi nagtitiwala sa Panginoon. Kaya ang iba doon, nagkandakuba na sa kakalakad. Kaya kailangan nila ang gatas. Bakit? Ang gatas nagpapatibay ng buto. Kailangan nila ang honey. Mga kapatid, sapagkat ang honey nagpapalakas ng resistensya, right? Kaya yun ang binigay ng Diyos sa kanila. Pero tingnan niyo po, hindi lamang isang gram, hindi lamang isang truck ang binigay ng Diyos. Anong binigay ng Diyos? Flowing. Overflowing. Diba? Ng mga gatas at pulot, pukyutan. Kaya ang biyaya ng Diyos, overflowing. Totoo po ba? Totoo po yun, mga kapatid. Overflowing ang biyaya ng Diyos. Okay. Akala natin, ang Diyos natin panglikuran ay mahirap na Diyos? No. Napakayamang Diyos po siya. Sa Kanya po ang lahat na mga bagay sa mundo pong ito. Okay? The blessing of the Lord is overflowing. Basahin po natin mga kapatid ulit. Ang aklat po ng Deuteronomy chapter 8. Bababa tayo sa chapter 8. Verse 10 hanggang sa mga sumusunod. Sabi dito, sa wikang Tagalog, babasahin po natin, at kakain ka at mabubusog ka. At inyo pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. Sinong kausap niya dito ng Panginoon? Mga Israelita during the time. Verse 11, sabi dito, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon. Diba? Maraming Kristiyanong ganon. Pinagpala na ng Diyos. Binigyan na ng Diyos ng lahat. Pero nakakalimutan na yung gawain ng Diyos. Nakakalimutan na po ang ating Panginoon. Mga kapatid. Okay? Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. Di po ba may mga kapatiran, Pastor? Pag walang trabaho, ipag-pray mo nga ako, Pastor, kasi wala akong trabaho. Pag may trabaho ako, Pastor, nako, magbigay ako, Pastor, sa church. Pero ano nakatrabaho na, hindi na dumadala sa gawain ng Diyos. Wala na. Diba? Pastor, ipag-pray niyo ako. Punta ako ibang bansa. Pagka nandun ako, Pastor, nako, magbibigay ako sa simbahan, Pastor.
Kinukontak mo na dumalo sa gawain, hindi na namamansin. Diba? Tama, sin na lang ng sin. Walang pansin. Ganun po ang tao, no? Kaya ito po yung sinasabi ni Lord. Tama po yung sinabi ni Lord. Sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ang kanyang mga katulan at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Anong kasunod? Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabuting bahay ang iyong tahanan, no? At pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmamataas ang iyong puso. Di ba maraming ganon? Maraming Kristiyano, yumaman na, marami ng pera, bagara ng sasakyan, meron ng bahay sa Ayala, meron ng bahay na maganda, palasyo. Aba, nakalimutan na po ang Panginoon. Ito po sinasabi ni Lord. Nagmamataas na ang kanyang puso sa ating Panginoon. Di ba? Minsan, dinadalo ng pastor, ayaw nang tanggapin ang salita ng Diyos. Dahil nagpakataas ng kanyang puso sa harapan ng ating Panginoon. Na kahit mali ang sinasabi, ginagawang tama. Nagmamataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sabi ng Panginoon sa mga salita, sa bahay ng pagkaalipin. Ganon din po tayo dati. Dati alipin tayo ng bisyo at kasalanan. Amen? Dati alipin tayo ng mga maling pamumuhay. Dati alipin tayo ng mga bagay na hindi kaya-aya sa harapan ng Diyos. Pero, salamat po sa Panginoon. Dahil tayo po ay hinango ng Diyos. Kinuha ng Diyos. Dinala tayo ng Diyos sa tama at totoong paglilingkod. Amen po? Minsan nga, naging alipin pa tayo ng reliyon eh. Akala natin tama, mali pala. Diba? Tayo noon, naging alipin din ng mga tinatawag na kasabihan. No? Ano tawag doon? Mga paniniwala na hindi naman totoo. Mga superstitious belief. Pero salamat sa Diyos. Dahil pinalaya po tayo ng ating Panginoon. Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay po natin. Diba? Kaya ang susi lamang, yung huwag tayong magpakataas sa Panginoon. Amen? Kahit man tayo payamanin po ng Diyos, hindi masamang yumaman. Amen? Ang mahalaga, ang kayamanang ito ay ating pinagpaguran. Right? At tayo po ay hindi nagpapakataas sa Panginoon. Manapay higit sa lahat, mas lalo tayong magpakababa sa Diyos. Bakit? Lord, salamat! Dahil ang mga biyaya po ito ay yung binigay sa akin. Lord, mas lalo ko pang pag-initin ang sarili ko sa paglilingkod sa iyo. Ganon dapat, mga kapatid. No? Hindi yung meron ka lang, naangat ka lang sa buhay, kaunti, napakataas ka na sa Lord. Ayaw po ng Diyos. Okay?
Ika nga, parang langaw ka na nakapatong sa likod ng kalabaw. So ayaw po ng Diyos, katulad po nito mga minamahal. Ano pa sabi? Na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang o mga problema sa buhay po natin na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan. Tingnan niyo po mga kapatid. During that time pala, napakaraming ahas doon po sa disyerto na kanilang nilalakbayan. Mga alakdan at ahas. Ano pa po? At uhaw na lupa, disyerto, na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian. Diba? Binibigyan lang sila ni Lord ng tubig during the time. Pagka sila uhaw na, nagreklamo na sila kay Moises. Diba? Sabi ni Lord, salitaan mo yung bato para magkaroon ng tubig. Biro mo ang bato, nagkaroon po ng tubig. Samantalang disyerto po yan. Next, ano pa po sabi? Na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang mapangumbaba ka at kanyang subukin ka, na pabutihin ka sa iyong wakas. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanan ito. Di po ba meron ganon? Maraming ganon? Hindi dahil sa akin yan. Si pastor, hindi yan yumaman. Yeah? Kung hindi dahil sa akin yan, wala akong ganitong bahay. Hindi lang man pinapasalamatan una ang ating Panginoon. Di po ba? Kaya pag kami nag-graduate, ano hong nilalagay doon sa gitna ng kalsada? Tarpaulin. Congratulations. Yung glory to God, saan na nailagay? Sa ilalim na. Diba? Sino una? Congratulations, kinakongratulate mo yung tao na nag-graduate o ang Diyos na pinupurihan mo? Dapat ang Diyos, amen po, dapat nakalagay yan, glory to God! Congratulations! Diba? Karamihan po ngayon, self-centered. Gusto niya siyang maiangat. Gusto niya siyang makapangyarihan. Kaya di po ba, napakarami nagpapatayan sa politiko dahil ang gusto niya, siya ang hahawak. Tama? Siya makapangyarihan. Ganun po ang ugali. Ganun po ang buhay ng mga tao po ngayon, mga minamahal. Okay? Malinaw po na ang lahat pong yan na sa atin ay galing po iyan sa ating Panginoon. Proverbs chapter 28. Basahin po natin. Proverbs chapter 28, verse 20. Sabi po dito, a faithful man shall abound with blessings, but that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Sino ang mananagana sa pagpapala? Ang tapat na tao sa Diyos. Saan tayo maging tapat? Sa Diyos. Ano pa po sabi dito? Ngunit, siyang nagmamadali ng pagyaman. Di ba maraming mga tao ngayon gusto nila yayaman agad. Sabi ni Lord, ngunit, siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang, parurusahan siya. Kaya maraming tao ngayon, ang iba, mga dating naglilingkod pa sa Diyos, ang iba, dala-dala pa ang pangalan ng Diyos,
Pero para sila ay madaling yumaman, gumagawa ng mga hindi kaaya-aya, kalugod-lugod sa ating Panginoon. Di po ba? So nakakalungkot. Ang kayamanan ng Diyos, hindi ho natin kayang ubusin. Nandyan lang po yan. Amen po? Kaya, dapat tayo po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Dapat tayo patuloy na sumunod sa nais ng Panginoon sapagkat the blessings of the Lord is sustaining. Talaga hong walang putol po yan. Tuloy-tuloy po. Nananatili po ang pagpapala ng ating Diyos na buhay. The blessing of the Lord not only sustaining but also overflowing. Number 3, the blessings of the Lord is satisfying. Kasiya-siya yung pagpapala ng Diyos. Basahin po natin ang Psalms chapter 68, mga kapatid. Psalms chapter 68, verse 19. Okay? Psalms chapter 68, verse 19. Sabi dito, Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation, Selah. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw, ludet ng aming pasan sa mga tuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Ito naman ang tinatawag na overloading. Ang biyaya ng Diyos, hindi lamang satisfying, but it is also overloading. Umaapaw. Diba? Marami ang biyaya po ng ating Panginoon. Yung mga benepisyo sa buhay mo natin, talaga hong loaded, mga kapatid. Kaya, masasabi din natin, the blessing of the Lord is abundant. Sagana. Sagana po ba? Sagana po. Yung blessing po ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Ito din pong tinatawag na abundant grace. Abundant blessing, abundant grace. Basahin po natin ang aklat po ng 1 Corinthians chapter 4, verse 15. Sabi ho dito, Second Corinthians chapter 4, verse 15. Sabi dito, mga kapatid, for all things are for your sake, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo upang ang biyaya na pinarami o sagana sa pamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng kapasalamat sa ikalahati ng Diyos. So masagana talaga ang biyaya po ng ating Panginoon.
Kaya kapag tayo po ay nagasik ng marami din po of course ang ating aanihin sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. John chapter 10 verse 10. Anong sabi dito? The thief cometh not but for steal and to kill and to destroy. I am come, sabi ni Lord, that they might have life, and might have life, and that they might have it more abundantly. No? Hindi lamang buhay po ang ibinigay ng Diyos sa atin sa kanyang pagparito, kundi yung kasaganaan ng ating buhay, mga kapatid. Mahalaga lamang yung ating tiwala po sa Diyos. Naniniwala ba tayo sa Diyos? Amen. Alam niyo po ba yung word na trust? Yung tiwala, trust. Sa Biblia is 365 times. Ilang araw sa loob ng isang taon? Di ba? 365 days din po. Tama po ang compute ko? Ibig sabihin lamang mga kapatid, dapat araw-araw tayo magtiwala sa Diyos. Amen? Araw-araw. Hindi po linggo-linggo lang. Araw-araw dapat tayo magtiwala sa Diyos. So malinaw. Kaya ano pong sabi dito? Proverbs chapter 3 verse 5. Anong sabi ni Lord sa pagitan po ni Haring Solomon? Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. No? Kasi pagka nanalig tayo sa sarili natin, karamihan ginagawa natin, di ba, failure? Tama? Pag wala si Lord, failure po yan, sure po yan. Okay. Kaya sabi ni Lord, magtiwala tayo sa Kanya ng ating buong puso. Pag sabing buong puso, may kasamang gawa sa Panginoon. Amen po? Okay? At ang sabi ng Panginoon, malinaw po, huwag daw tayo manalig sa sarili nating kaunawaan. Okay? So nakakalungkot, maraming mga Kristiyano ngayon, hindi na po ni-recognize ang ating Panginoon. Meron na silang tinatawag na self-planning, self-centered planning, self-centered priority sa buhay. Pero, ang maging resulta, big problem. Tama po? Big problem. So, yun po nakakalungkot mga kapatid. Ano pa po? Basahin po natin, mga minamahal. Malapit na po tayo. Psalms chapter 132, verse 15. Psalms chapter 132, verse 15. Sabi po dito, I will abundantly bless her provision. I will satisfy her poor with bread. Aking pagpapalain siyang sagana sa pagkain. Sino magpala sa atin ng pagkain ng sagana? Si Lord. Diba? Hindi yung lakas natin. Hindi yung talino natin. Hindi yung ginagawa natin. Si Lord po ang siyang nagpapakain po sa atin. Sabi pa ng mga pilosopo, no?
Hindi, kung hindi ako gagawa, hindi naman ako kakain. Parang may katwiran din, no? Pero pag pinutol buhay niya ni Lord, may kakainin pa kaya? O siya nang kakainin? Siya nang kakainin doon po sa ilalim ng lupa. Kasi gano'n ang mga pilosopo eh. Hindi, ako ang gumawa niya. Ako. Ako na naman, ako. Parang si Torits. Di ba? Ganun po marami, mga Kristiyano ngayon. Self-centered. Gusto niya, siya ang bida, hindi si Lord. Di ba? Dito po, ang bida si Lord, hindi tayo. Okay? Ngayon, bakit po nangyayari na sa atin pong ginagawa sa buhay ay trabaho, sumusweldo, bakit para bagang wala tayong naipon? Diba? Siyempre, bigyan ko na kayo ng rason kung bakit. Diba? Ang iba, maraming utang. Tama po? Realidad po yan eh. No? Saan ang utang? Kay Home Credit. Diba? No. Kay Bombay. Ang nature ng Pilipino, ito. Kumita ng 100, gagastos ng 150. Totoo ba yan? Totoo po yan. Pero mo kikita ka lang ng 100. Tapos gagastos ka ng 150. Yun pong tinatawag na 1D millionaire. Ngunit, 1 year, kung sa Ilonggo pa, 1 year, sustainer. 1 year ka na naghihirap. Bakit? Kasi po, 100 ang kinikita mo, ang ginagastos mo, 150. Di negative 50 ka pa. Di ba? Kaya nga, tinuturuan tayo ng Diyos maging tapat na katiwala. Tama po? Ng mga bagay sa ating Panginoon. Kaya bigyan ko na kayo ng rason kung bakit hindi nakapagbigay sa Lord. Minsan, maraming utang sa Bombay, sa credit card. No? Yun pong karamihan, mga kapatid. Hindi muna ako magbigay sa Lord. Kasi, magbayad muna ako sa aking utang. Okay? Ang iba naman katwiran, ang hirap pastor ng buhay. Hirap ng buhay ngayon eh. Diba? Mahirap kumita. Kaya hindi na nagbibigay. Ang iba naman, lot of expenses. Nako, darating na naman si Jody. Di ba? Andiyan naman si Judith. Sa Bisaya pa, Judith. Okay? Ang iba naman katwiran, low budget income. Mababa lang yung budget ko dyan. So may mga dahilan, mga kapatid. May mga reason. So, huwag ka na magbigay pagka gano'n. Right? Tama po? Huwag ka na magbigay. Pagka gano'n ang rason natin. Kasi hindi po yan masayang pagbibigay. Right? Unahin mo muna bayad yung utang. Pastor, lumalaki na lumalaki. Paano? 100 ang kita mo, gastos mo 150. Talagang lalaking utang mo. Okay? So, kailangan, meron tayong control. Diba? Hindi yung pagdating sa SNR, puno agad yung kariton mo. Kahit walang pambayan, diba? Kaya ako, delikado, pagka, kinakabahan ako, pag niyayaya ko SNR eh. Diba? Ako, yan na naman gago. Kaya, malinaw po mga kapatid. Kaya nga tayo, tinuturuan ni Lord para maging maayos
blessing po ni Lord sa atin. Alam po ba may problema? Ang problema, lack of education. Kulang tayo sa kaalaman ng mga salita po ng Diyos, kung paano i-manage, kung paano hawakan yung mga blessing po ni Lord. Amen po? Lack of knowledge. Kaya anong sabi po sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Kaya napapahamak eh. Kaya ang iba, pag puno ng utang, magnakaw na. Di ba? Kasi pambayad lang ito sa utang ko. Wala na kami pangkain. Katwiran ba yun? Hindi po. Okay? Lack of knowledge. Yung problema, mga kapatid, tungkol sa pagbibigay, no? Lack of knowledge o education about giving. Dapat alam natin, no? At ang problema din minsan, cannot afford to give. Si Lord naman, hindi naman naghanap yan ng malaki. Tama po? Ano po hinahanap ni Lord sa atin? Masayang pagbibigay. Malaki man yan o maliit, dapat masaya ang ating pagbibigay po sa ating Panginoon. Okay? So, tatlo po yan. Number 1, bago tayo magtapos, the blessings of the Lord is sufficient. Pangalawa, the blessings of the Lord is sustaining. The blessings of the Lord is satisfying. Sagana ang pagkapala ng Diyos sa atin. There is no reason, mga kapatid, walang rason that we should not serve God. Walang rason para hindi tayo maglingkod sa Diyos. Tama po? Walang rason kasi lahat niyan biyaya ng Panginoon. You know why? Because the blessings of the Lord are overtaking. Right? The blessings of the Lord are overloading. Tama? The blessings of the Lord are overflowing. Kita niyo flowing na tubig? May pang-apat pa. The blessings of the Lord is overrunning. Overrunning siya. Tumatakbo, tuloy-tuloy yan. Hindi mapigilan ang biyaya po ng Diyos. Amen po? Malaga lamang, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon at nawa, pinagpala po tayo ng Diyos sa Kanya ang lahat na karangalan po at kalahatian. Tayo lang po tumayo at tayo po iawit sa Lord.